This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, magandang umaga mga kapatid. Ako po si Brother Dave at welcome sa ating makabuluhang episode ng ating podcast. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, nag-subscribe at i-share ang video para sa mas marami pa tayong maabot na puso. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang mahalagang prinsipyo sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga counsel. Bakit mahalaga yung counsel? Ano ba yung counsel? Makita ba natin yan sa simbahan? Ayan. Mula sa simbahan hanggang sa ating tahanan, ang pagkakaisa sa layunin ay susi sa tagumpay. Naniwala ba kayo dyan mga kapatid na ang susi ng tagumpay ay pagkakaisa? Kasi naniniwala ako, sabi ng Panginoon, if you're not one, you are not mine. Bakit kaya? Kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo sa Diyos. Kasi alam niyo po, madaling magtrabaho pag maraming taong involved. Di po ba? Himay-himay natin. Madaling magtrabaho pag maraming taong involved kasi pag isa yung puso nila, kasama din yung kasi yung puso Isa yung mind nila sa trabaho, maging magaan kasi andun yung delegation. Andun yung pagbibigay ng mga, malaki yung trabaho. Tulad ni Moses, mag-isa lang siya, talagang mangangalay siya, mahihirapan siya. That is why kailangan na mayroong mga individual na magbibigay ng task. Si Moses doon, magdidelegate siya ng mga tao na karapat-dapat sa responsibilidad para na mahati yung trabaho. Ilagay natin naman sa simbahan. Meron tayong sa stake na lang, stake president, di ba? Yung stake president, meron siyang dalawang counselor. Yung dalawang counselor niya, sila yung nagdi-delegate siya sa amin, sa time ko. Dinidelegate sa amin kung ano yung mga task na gagawin namin, yung involved sa amin. Like during my time, yung task sa akin is YSA, yung single adult, and temple. Sa isang counselor naman is yung youth, and ano pa yung sa kanya? Well, sa akin temple, family history yun, and single adult, yun yung mga task ko. So sa kanya naman, pag may mga youth conference, yun, sa kanya yun. And then kay President Relief Society, Elders Quorum, yun, yung stake president. Then sa baba naman, and then may mga high councils din, di ba? Sa baba naman, meron namang branch president or bishop. Hinahati niya din sa dalawa. The same din sa stake level. And then yung counselor niya, may responsibilidad yung isa din. And then yung mga councils din, meron tayong Relief Society, hinati din sa dalawa, as tatlo. Yung Relief Society president, yung first counselor at second, meron din tayong Elders Quorum. Dahil doon, nagiging, meron din mga ministering brothers and sisters, di ba? And then from doon sa mga individual, from ministering brothers and sisters, papunta doon sa state. At papunta sa area, papunta sa Diyos. Ibig sabihin nun, napakahalaga, kung makita natin yung organization ng simbahan, masabi mo talang wala ka nang masabi. Ganun kasi, sabi dito nga, ito yung susi. Pero kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo one in mind and heart, mahihirapan na mag-move forward yung gawain ng Diyos. Daan natin, maganda magtrabaho kung marami kung nagkakaisa at may isang puso at isang isip. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 107, verses 27 at 31, sinabi dito, itinuro ng Panginoon ang kahalagahan ng mga council sa pamumuno ng simbahan. Ang bawat desisyon ay dapat gawin sa pamamagitan ng karaniwang kasunduan, sa pamamagitan ng panalangin, ng pananampalataya. Sa verse 85 at 89, sinabi, binigyan diin ang mga tungkulin ng mga bishop at iba pang leader na gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa ilalim ng gabay ng council. Ang mga council ay hindi lamang pagpupulong. Ito ay banal na paraan ng Panginoon upang may sakatuparan ang kanyang gawain.
sa pagkakaisa, sa panalangin at inspirasyon. Alam niyo po, kung ako during my time, pag ako mag-meeting, hindi naman po inaalsa natin yung bangko natin. Parati kong iniisip, hindi yung mga activity na okay naman yun po. Wala naman akong question po doon. Yung mga activity na saan yung venue natin. Yung mga ganun, di ba? O saan tayong mga activity? Ano yung dadalhin natin? Magkano yung budget? Wala naman akong concern po doon. Pero during council, until noon hanggang ngayon, di naman nagbabago. Yung minsan, yung binabago na ng mga tao. Yung sa Diyos, kung ako yung Panginoon, tingnan natin kung andun yung Panginoon sa meeting. Ano kaya yung sa isip ng Panginoon? Yun yung parati kong sinasabi every time mag-counsel ako, every time makipag-usap ako. Pag andito yung Panginoon, anong gusto ng Panginoon na ipaabot sa atin? Ng Panginoong Hesukristo sa atin? Ganoon din sa counsel, ano yung gusto yung paabot? Okay lang yun, makikinig siya sa mga happy moments na halimbawa, saan tayo magbe-venue? Ay, pangit yan, walang swimming pool. Anong dadalhin natin? Maglilitsyon ba tayo? Pero para sa akin po, isa na bibigyan tuon ng Diyos kasi mahalaga yung oras, yung time, is yung mga taong nahihirapan. Yung mga balo, yung mga mahihirap, maralita, at nangangailangan. Para sa akin, yun dapat. At always naman dapat ang pinag-uusapan. After nun, mag-enjoy tayo. After natin magawa yun, parang, kasi yung pag-uugali is work muna bago enjoy. Kasi pag magtrabaho po tayo, meron tayong pagkain dadalhin sa bahay. Ganoon din po sa simbahan. Trabaho muna tayo sa Panginoon. After nun, mag-enjoy tayo. Gawa tayo din ng meaningful far side. Diba? Yung parang pagdating mo ng far side, talagang punong-puno ka ng devotional, ba? Punong-puno ka ng espiritu, banal na espiritu na talagang iiyak ka dahil magte-testify ka sa mga taong tinutulungan mo. Di po ba? Para sa akin, yun yung big sabihin ng council eh. Yung mga taong nahihirapan. Ako pag nag-serve po ako ng branch president, parang iniisip, sino pa yung mga hindi ko pinupuntahan? Tapos, kausapin ko yung mga counselor ko, tara, puntahan natin. Hindi ko kasi alam yung area na to. Sige, puntahan natin. Kahit hindi nakasama yung mga full-time missionaries, yan, pinapuntahan namin yun. Pupunta namin sa mga members na tagal nang hindi nagsisimba. Yun, ang punta lang doon, kausap, tawanan, alam mo yung makakuha mo lang yung atensyon. Do I need to lagay talaga sa isip ko na magsisimba sila? Hindi. Yung sa akin lang, ma-feel nila na mahal sila ng Diyos. How many times na magbisita, hindi ko alam. Kasi hindi ako nag-iisip na pag makabisita na ako ng isa, okay na. Tapos na yung trabaho, hindi. Iniisip ko ng mga kaibigan ko to. Diba? Kasi yung pagiging leader, hindi na mauulit. Hindi siya yung type na ipopost ko sa social media para ipaalam sa mga batch ko na, ay, leader na ako dito. Para sa akin, it's an opportunity to serve. Na ma-reach out mo yung mga tao na tagal nang hindi nagsisimba. One time, matin ako ng meeting. Bago pala ako after ng mission, atin ako ng meeting. I think, tinawag ako na sa branch bilang isang young man president. Nahihiya naman akong magmungkahi kasi as a young man president, dun lang ako. And ito about siguro mga kalahating oras to halapit isang oras kung anong venue sila pupunta. Ini-exaggerate ko, no? Pero matagal. Nag-o-observe lang ako. Kasi bago lang ako sa mission, di ba? They talk about venue for discussing it. Parang nagkakaroon ng debate kung saang venue sila pupunta. At magkano yung budget, paano gagastusin, ano yung mga dadalhin. Parang, pwede naman kung ano yung pinagkasunduan ng isa't dalawang tao pati sa budget tungkol sa venue, okay na yun. Di ba yung mahalaga dito doon is yung sana, ano yung program na maganda para ma-inspired at ma-feel ng mga individual na nag-attend doon. Yung banal na espiritu. Katandaan po natin, ito po yung resources ng Panginoon.
Yung pera na yan, resources ng Panginoon. Sabi dito, sa mensahe ni Elder M. Russell Ballard, mga pamilya or mga family council, sinabi niya, ang family council ay isang pagkakataon upang magplano, magtulungan at magpalakas sa isa't isa. Balik tayo dito sa family council na sabi ni Elder M. Russell. So yung council hindi nagsisimula sa church, talagang magagamit natin siya sa ating sariling bahay. And thinking about sariling bahay, napaisip ako, sa amin, di naman po kami perfectong pamilya. May mga pagkakamali po kami. Yung asawa ko, parati siya nagagalit sa akin. Bakit tinuturuan ko yung mga anak ko ng ano tawag doon sa amin? Ang tawag doon, mga pasaway ba? Mga pasaway ng mga movement. Parati siya nagagalit. Parang inaanoy namin yung nanay ng mga anak ko. Ayun, parang tinuturuan ko sila ng makukulit. Paano maging makulit. Tapos galit yung nanay nila kasi makalat. Pero yun yung ways namin ng bonding, no? Parang kulitan. Napaka-bored naman pag puro na lang, di ba? Yung parang puro ng hallelujah, di ba? So, balance din kasi being human being, maganda na aware din sila na nabubuhay kami sa mundong ito. Tao din. Pero, gusto ko ipakita sa mga anak ko na live tulad ng mga tao, pero alam mo yung standard mo. Diba? Sa atin lang to. Yung kulitan namin sa amin lang kasi yung nanay nila nagagalit. Tuwang-tuwa naman ako kasi doon ako makakaganti, di ba? Anyway, so, ayun, sa family council, sa family, napakalaga talaga yung foundation. Ako, pag wala akong pasok, talagang diretso sa bahay. Pag gawa ko ng Come Follow Me, gawa ko ng ibang gawain, tapos naisip ko anong pa pwedeng gawin sa bahay dito, yung mga sira na kailangan ayusin. Balik tayo sa council. Sa council, ginagawa namin, may mga time na, hindi kasi kami, ng wife ko parang yan yang kami. Ibig sabihin, magkaiba talaga kami ng gusto sa buhay, pananaw. Ibang iba talaga, gusto niya puti, sa akin itim. Pero, may mga pagkakataon talaga na nakaupo lang akong ganun. Tapos just talk. Ayun sa kanya nung pwede natin gawin sa future, yung mga plano natin. And alam nyo ba, kahit na meron kaming maraming differences sa buhay, yung nag-uunay sa amin is yung simbahan. Alam nyo yung feeling na makapag-goal kami na punta tayo sa temple. Cebu Temple kasi Negros Occidental kami. Pagpunta sa temple, hindi naman expensive, pero alam nyo yung commitment dun Makapagbili nga tayo ng cellphone anytime, di po ba? Makakapag-load nga tayo anytime. Makakapag-provide nga tayo, di ba? Sa temple pa. Hindi sabihin yung pera, challenging siya, pero hindi siya ganun kalaki yung issue. And sabi ko, yun, mga goal namin ngayon, punta tayo sa temple, sama tayo yung mga anak natin, banding tayo dun, kahit na once every quarter or once every 3 months, di po ba? Pag meron na ditong matapos na yung temple sa Bacolod, every week. So yun yung part ng counseling namin, more on spiritual things. Sa buhay naman, ano kaya maganda dito? Yung mga anak natin magka-college na, what if mag-start tayo ng business, tapos you just talking about kung magnegosyo tayo, tingnan na natin, baka maka-apekto yun sa life natin, baka maging busy na tayo, wala tayong time sa family natin, sa simbahan, yung mga ganun ba. So it's a matter of counseling as a family. And kasi may mga maital na natin, may mga opinion yung mga anak natin na minsan yun yung magiging sagot, no, sa mga tanong natin. So it is important that sa council, hindi lang isang tao nagsasalita. Dapat mapapakinggan din natin yung mga salita ng individual. Sabi nga si General Handbook, chapter 4, verse 4, number 3.4.4. Binigyan diin ang mga prinsipyo ng epektibong council, pagkakaisa sa layunin, paggalang sa bawat opinyon. Ayun, dito pala, paggalang sa bawat opinyon. Yung last few days, every afternoon, pag okay yung panahon, nag-walking kami ng aking kaibigan na Elders Quorum President. And then we talk about things. We discuss life, we discuss business, we discuss future.
and past, no? Na matutunan namin, may mga matutunan kami. And one doon sabi niya sa akin, Elder, sabi niya, nakaka-apekto pala yung sitwasyon mo, yung status mo sa life. Sabi ko, bakit? Minsan kasi pag hindi satisfied yung tao sa'yo, ito yung counsel, no? Minsan hindi napapakinggan yung opinion mo. Sabi ko sa kanya, bisibisipin nga, sabi niya, halimbawa, yung isa, doktor, modesty aside po, ito yung halimbawa lang, or mataas na posisyon, may sasakyan, parang every word na sinasabi niya, parang may, alam niyo yung kino-quote talaga, at lang pinapakinggan. Pero pag normal ka lang, you just sabihin lang. Okay, so ayun mga kapatid, nag-brand out. So, yun talaga, no? Sabi ko nga, hindi pa ako nakabili ng ng power protector para if in case mag-brand out, hindi na nawawala yung mga work natin. Mabuti lang mayroon akong backup. So, yun. So, sana ba tayo? Ayun. Paggalang sa bawat opinion. So, kailangan magkaroon tayo ng paggalang kahit na mahirap or mayaman man, no? Or may itong brother na to or sister nakatapos o hindi nakatapos. Kasi yun talaga yung culture na meron tayo, na kailangan na bawat isa ay pantay-pantay. Hindi sa status ng buhay, sa kulay, pinanggalingan, no? Panalagin bago at matapos ng pagpupulong. So napakahalaga po yung panalangin. Yun din po yung nakukuha natin sa school, nakukuha natin sa labas, no? Ako po sa school talagang before we start ng klase, we pray every day. And para po na mapaspasan yung buong araw. At iba po yung pagpapala na parang merong panalangin, no? Parang it helps us to normalize yung feeling natin. Maging normal yung neutral yung ating feeling at mawala yung mga any distractions na along the way sa ating pagpupulong. Pagtuon sa kapakanan ng bawat miyembro. So sabi ko nga kanina, yung meeting hindi po siya nakatuon sa pagkain, venue, or paano gasusin yung pera. Nakatuon po siya sa bawat miyembro ng simbahan. Yung mga needs, sino yung mga mahihirap, sino yung mga nangangailangan, mga maralita, sino yung mga... Kasi hindi lang po pera yun eh. Makailangan nila ng bisita ng miyembro, advice, panalangin, di ba? So we need each other. Paano nagiging epektibo ang isang council? Kapag may bukas na komunikasyon. No? Kapag open communication lang po tayo and tanggapin po natin pag meron tayong mga mga suggestions na may maganda pa palang suggestion. So minsan na, hindi maganda yung suggestion ko pala. Yung parang tanggalin po natin yun. Tanggalin po natin na mas maganda yung suggestion niya, mas okay yun. So tulungan lang po. It's a matter of pagpakumbaba at pagiging teachable. Ayan. Kapag may respeto sa bawat tinig, so alam po natin respetuhin yung bawat isa. Kapag may panalangin at paghahanap ng gabay ng Espiritu, pag andun po yung banal ng Espiritu sa gitna ng meeting, wala, smooth lang yung meeting eh. Tapos mabilis lang kasi alam nyo po yung oras ng tao. May mga tao kasi na maraming oras, walang ginagawa. May mga tao talaga na sobrang busy sa buhay. Yung time na binibigay nila doon is malaki na. So kailangan po natin na bigyan ng atensyon na kailangan yung oras na binibigay natin doon, magsimula tayo on time, matapos din tayo on time, no? Kasi yung mga tao na bawat minuto na dumadaan mahalaga sa kanila. Kapag ang layunin ay para sa kabutihan ng lahat. Ayun. So hindi lang po para sa iilan, para po sa lahat ng tao yung layunin. Sa iyong calling, makinig, magbahagi at magdasal kasama ng mga kapwa leader. Sa iyong tahanan, magdaos ng family council para sa plano, problema at espiritual na pag-unlad. Sa trabaho naman o paaralan, isabuhay ang prinsipyo ng pagkakaisa at respeto sa bawat desisyon. Si Brother Alvin ay isang Elders Quorum President. Sa tuwing may council meeting, sinisigurado niyang may panalangin, may bukas na talakayan at may follow-up sa mga plano. Dahil dito, naging mas aktibo ang quorum nila at mas naging malapit ang mga miyembro sa isa't isa. Ang
Ang kanyang kwento ay patunay na ang council ay hindi lang istruktura. Ito ay espiritual na kasangkapan ng Panginoon. Ako mismo ay nakaranas ng kapangyarihan ng council. Sa isang calling ko noon, may mahirap na desisyon na kaming kailangan gawin. Pero dahil sa panalangin, bukas na usapan at pagkakaisa, nahanap namin ang tamang hakbang. Hindi ito dahil sa talino namin, kundi dahil sa gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng council. Alam niyo po, gusto ko pong i-share to. Ako po'y branch president, the age bata pa ako nun. Huwag ko lang bagitin yung edad ko ngayon. In that young age, nagawa akong branch president. Yung punto na may pagkakataon na kahit sira yung bubong mo, pero pag may tumingi ng tulong, talagang, you take time to listen and ganun din matulungan. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako na may representative ng Panginoon dito, kailangan na ayusin ko to kasi ako yung tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Na bilang isang branch president, ako'y binigyan ng katungkulan o tiwala na pamahalaan yung fund, di ba? No? Representative ako niya sa mga tao. Ngayon, kailangan kong gampanan to. Kahit hindi ko pera to, pero in some ways, dapat mahalagaan ko yun at maprotektaran ko. Okay? Dumating yung pandemic. Before pumasok yung pandemic, meron kaming negosyo ng wife ko that time. And then may online job kami. So okay yung takbo ng buhay, no? Pagdating sa finances, hindi naman mayaman pero enough lang. May nakapag-save kami. Nang pandemic, I received an inspiration na bumili na ng mga bigas. And hindi ako nagdalawang isip. Yung sariling pera ko muna, yun yung binili ko. Tapos nilista ko with my counselor. Sabi ko sa kanya, sino kaya yung una nating bibigyan? Nilista namin. Kasi lahat bibigyan naman Nilista namin ganon. Alam nyo ba, ang bilis ng spread ng news. Kaya sabi ko, anong tawag doon, ng parang ito lang muna kasi 10 lang yon. I think yung kalahati nasa magkano ba? 1,000 plus yata, 1,500. So 10 yon, sariling pera ko, mga 15,000 yata Tapos next naman. Kasi basta in short, yun yung nangyari. Tapos habang nagde-deliver kami, ang bilis kumalat ng story. Bigla ako may naka-receive na text. Ang sabi doon sa text is basta yun. Hindi maganda. In short, hindi maganda yung pagkakausap. And I just calmed down and I got 2 sacks. Bili pa akong 2 sako kasi hindi makapag-intay, pero yung salita na binanggit, hindi na may babalik, no? Sakit talaga, opo. And binigyan akong 2 sako yung parang they don't care about others, basta bigyan mo lang kami para walang problema. Mga ganun po na sitwasyon na naranasan ko as branch president. Witness yung counselor ko. And then, I just humble myself. Hindi ko sinasabi na, ganun yung ugali mo, ako leader do, bahala ka sa buhay mo. Hindi. I go in their house kahit na alam ko na enough sana yung kalahating sako for them to survive. Kasi sa mga ibang bahay, ganun din. I give them 2 sacks of rice kahit na yung hindi nagsisimba yung isang family, tagal na. I humble myself and say, okay lang. God is good all the time. Kasama yun sa tungkulin natin. Nalaan natin, wag nating i-personal. Wag nating lagyan ng personal. Hopefully, you get what I mean po. Yung mga bagay. Pakumbaba tayo and do it. The reason I speak this because ayaw kasi ng anong tawag po doon, yung parang paikot-ikot, parang puro flowering words lang. Sabi ko nga sa kaibigan ko, kailangan mo natin dumaan sa turns bago tayo makapunta sa flower. Ganyan yung buhay. When Jesus Christ said, hindi naman ako Panginoon, but bilang disipulo niya, napaka-sharp niya magsalita para matuto tayo.
Di po ba? Kaya naniniwala ako na yung council mahalaga kasi sila yung foundation eh. Kasi hindi ko kaya siguro that time if wala yung counselors ko, no? At yung mga council mismo. Anyways, let's move forward po. Ang council ay daan upang maramdaman natin ang espiritu sa gitna ng desisyon. Mga kapatid, tandaan natin, ang gawain ng Diyos ay hindi isinasakatuparan ng isang tao lamang. Ito ay sama-samang ginagawa ng pagkakaisa sa panalangin at inspirasyon. Maging bahagi tayo ng counsel ng Panginoon sa simbahan man, sa tahanan, o sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako po si Brother Dave, nagsasabing ang pagkakaisa sa layunin ay daan tungo sa tagumpay ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod po na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.